Maayong gabi natong tanan. It's Wednesday once again. Ang topic na to is Biblical Prosperity. Ika-85 na ni natong pagtuon sa Biblical Prosperity. Let's all stand, magampo ta. Among nangitnon nga Amahan, nagpasalamat kami Lord sa makausapa sa imuha nga pagpundok kanamo diri sa imuhang tigumanan. Salamat kay Lord nga usami nga nahimong part sa imong body, which is the church, and putting us into the ministry, entrusting to us, Lord, the ministry of the gospel. And thank you, Lord, for the wisdom that you have given to us. I know, Lord, that living in this world with the example that we can see, mga worldly example, medyo lisod sa imong mga anak, Lord, sa pagsunod sa imong pulong, especially when that particular child is not reading well your words. So please help us, dear God, to learn your ways and to be able to use your principles regarding prosperity. I pray, dear God, that you will open our heart and mind tonight. And please use me once again to deliver this message to your people with boldness and power. Thank you, Lord. For your glory we pray. In Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is Prosperity Beyond Riches. Ang mga tao nagsigigukod sa riches, but there is prosperity beyond that. So tiyata mo mga igsoon, everything in this world are temporal. And kana nga temporal things, mauna siya ay makapa-please or makapalipay sa atong unod. So if you are carnal enough sa imong Christian life, then you are going to seek those things diri sa kalibutan, kanang makalipay sa imong unod. Mo na gitawag og earthly riches. But if you are spiritual enough and you can understand the will of God for you, ang tan-aw nimo sa earthly riches are tools that you can use in order to serve the Lord properly and fruitfully. Kay mas mabungahon magyunag naa kay daghang tools. Mao na nga dili gyud parihas ang talan-awon sa usa ka tawo nga nagpuyo siya worldly compared sa usa ka Kristohanon nga nagpuyo spiritually. Amen ta? Lahi ang talan-awon og desire. Mao na makita nato sa simbahan walay pagkahiusa because nabahin-bahin ang mga katawhan sa Ginoo. Ang uban, kwarta ra ilang makita, ang uban, ang ilarang status sa kinabuhi ang importante, pero ang uban, nagtanaw dito sa buluhaton sa Ginoo. So, ang difference, anak, mga kaigsunan, ang kanang mga tao nga naa sa buluhaton sa Ginoo, others first. Dili good ka musugot nga naay maalakansi. Ug maunay dapat nato ipadagan sa atong Lighthouse Community Ministry. Dili ta musugot nga naay maalakansi mga igsoon. So, mo na problema sa kalibutan. Nakafocus sa unod. Pero kung dili nato tugutan ang atong kaugalingon mga igsoon, ang atong pangitaon kanig yung iya si Ginoo, kani ato ning kinahanglan ni kani nga mensahe tonight. Luke 18, please open your Bible. Luke 18:29 to 30. Atong basahon, ug atong barugan ni isip pagrespeto sa atong launching verse mga igsoon for tonight. Luke 18:29 to 30. Nakaibaw na dayon mo sa story ani. Okay, verse number 29 to 30. Ready? Verse number 29. And he said unto them, Verily I say unto you, there is no man that hath left house, or parents, or brethren, or wife, or children, for the kingdom of God's sake, who shall not receive manifold more in this present time, and in the world to come, life everlasting. Naagyod giapil diha mga igsoon sa katapusan ang beyond riches. Wa ta nagtan-aw diri ra. Kay kung ang imong paningkamot kinabuhi riches ra aning kalibutan mga igsoon,
muuli ka dito sa langit nga empty-handed. Muuli ka sa gingharian sa Dios nga pobre. Miyo ka nga pastor, sayop ka, wa na'y pobre sa langit. Mga igsoon, naagyoy awardings. Naagyoy giving of blessings. Gisaad na daan sa Ginoo ang panalangin, manifold more in this present time and in the world to come, life everlasting. Ayaw ingnang bakakon ang Ginoo. Ang panalangin dili lang hantod karon. Kaning atong madawat karon because we serve the Lord, pakapin rani mga kaigsuonan because in this world is very temporal. Temporary ra kayo ni. Ang permanente mauna ang life everlasting. Ug ang panalangin diha maoy pinaka-importante. Alright, so muna isgutan nato tonight. May you take your seat. May God bless His word tonight. Tulo ka butang mga igsoon atong isgutan, kabahin aning prosperity beyond riches. Number 1, dapat naa ka ni surrender of self. Kung dili nimo kayang isurrender ang imong kaugalingon sa Ginoo, kana pang imong gikuptan tonight, kana pang imong gitawag nga imo, your property, your money, your savings account, ako mani, nganong magbuot man mo. Mao na nay problema karon sa usa ka tawo mga igsoon nga nagunahuna siya nga dili di ay na iya di ay na sa Ginoo. We are just steward of whatsoever we have tonight. Prosperity begins when we surrender our self-will and possessions to follow Christ. Ayaw jud ingon mga igsoon, nganom day mga lagad ko niya ako ray magbuot. Mo na daghan kay mga Kristohanon karon, they serve the Lord but they do not tithe. They just give God a tip. Kana bang sa mahulbutan lang mo nay offering. Dili intentional. Di ba ang tithes is the 10th of what God gave you? And the offering is your expression of gratitude to God who gave to you the blessing. Tapa namin nakasabutan ng giving, dili na siya nakasuwat diha para imo lang kanang ibintot-bintot. Naana siya ay pasabot. Kung ang tithes kanang Ginoo'y nagsukod, ang kanang offering imong sukod. That is your expression of love. It is your gratitude to God nga gipanalanginan kaniyag unsay naa nimo. Mao na siya. So kung dili nimo masurrender ang imong kaugalingon sa Ginoo, kana pa. Nga mao man ay imong gipakig batukan og ayo aning kalibutan na mga kaigsunan, makig-away ka. Di ba, mga tao karon wala nay respeto sa isig ka tao because of money. Kwarta na lang mo importante sa kinabuhi, bisan og kanang kadugo ra, mga igsuon. Magpadugo pa, tungod lang yun anang kwarta. Makakita tag igsuon, nagsinumbagay, nagdinunggabay, makakita tag amahan og anak, nag-away, tungod lang sa luna. Biyaan man na nato tanan. Luna giawayan, anar gyapon padung ang tanan mga igsoon, ilubong man gyapon. Naminaw ta? So kanang mga butang diri tanan mga kaigsuonan, atong sabton, dili lagi na angay awayan, kay dili na siya permanente nga panalangin. Gitugot na sa Ginoo nga maangko nato para naatay magamit sa atong pagkinabuhi diri nga mga Kristohanon. Para makapanalangin, mga pangalagad ta, o para mahimo tang panalangin ngadto sa mga atong tabangan, mga kanang mga witnessan nato sa pulong sa Ginoo. Kay dili mo sugot ang Ginoo mga igsoon, according to His example, dili mo sugot ang Ginoo nga walihan na nato. Kinahanglan na gyud tay daro. Sa di pa nimo tamnan daruhon gyud na nimo. Unsa may pasabot anang daro? Again, ibalik na to. Magilaing kanang tawag kanang wa may lain nga instruction ang Ginoo sa Bible regarding sa planting. You need to know the land. You need to know kung unsa na siya nga klase nga yuta.
Thorny ba na? Stony ba na? Why problema ang good ground? Pero wala lagi tayo makita lagi, automatic good ground lagi. Kani siya atong isgutan tonight is a thorny ground. Daghang kwarta. Diba? Daghan siya kwarta, mga kaigsunan. Tanawa sa Luke 18 to 23. Kung ikaw ang naa sa iyang sapatos, will you surrender yourself to the Lord? Pato basahon ha? 18 to 23. Ingon's Bible, verse 18, and a certain ruler asked him, saying, Good master, what shall I do to inherit eternal life? Usay ang gusto, usay ang tinguha, eternal life. Kaysa kadaghan niyang kwarta, maoran lang ginagawa niya. Dato kayo. Daghan kay kwarta, o niya, batanon pa jud. This is the rich young ruler. Unya ang tawag niya mga kaigsuunan sa kang Kristo, master, good master. So nangutan na din siya, what shall I do? What shall I do to inherit eternal life? Uy, sa pagpangutana pa lang, mistake naman. You don't need to do anything. You just need to believe. You just need to accept the Savior in your heart. Mga kaigsunan, ningon si Christ diri iyang tubag. Verse number 19, and Jesus said unto him, Why callest thou me good? None is good, save one, that is God. Even though gitawag siya aning young rich ruler nga master, good master, but it is still referring not to God. Ay ang pagtanaw ni Kristo, wala lang kanang teacher. Di ba? Tao na ba? Tao. Tao nga maalamon. So, gitry dayon siya sa Ginoo, mga kaigsunan. Verse 20. Thou knowest the commandments. Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. Do not bear false witness. Honor thy father and thy mother. Samtang nag-istorya tingali to si Kristo, nagsigid na siya na. Kanara di ay. Check. Check tanan. Check. So malipayon kaysa, excited kaysa nitubag mga kaigsunan sa verse number 21. And he said, All this have I kept from my youth up. Sukad sa akong pagkabata, hantod nahimo kong ulitaw, ako ning gisunod. So, unsay kuwang? Tingali, atong ma-imagine ang iyang naong mga pasal. Bisan mangutana pa kang mama. Garaon man o, garaon kayo. Sukad pa sa iyang pagkabata, which is very impossible to... Even Moses was not able to fulfill it. Pero di ay young rich ruler, mga kaigsunan, he was able to fulfill it. Pagkabakakuna ning batanuna. Sa yun na kayo isulti unsay ta kamaayo, ingon na ba? Wag itaw nga moingon nga ako. Pabongbuang ka na ako nagbutang nga gripo imong kilid. Anagi mangingon anak kanang pahambog-hambog lang ba? Pero imo na lang kanang kuan mahinaykan mo nay unang dagan. Kay ang tinuod nga isog dili mo storya. Ang tinuod nga isog mukalit na lag hida nang iyang tapad. Pero para nako ang tinuod nga isog kanang kaya pugnan ang kaugalingon. Diha kanunay mapildi ang mga Kristohanon kay di kita kapugong sa atong kaugalingon kung mo nay manikad mga igsoon. Kung mo nay magkisi-kisi. Lisod pugnan. So daghang Kristohanon talawan. Kani nga yang rich ruler nagpahambog mga igsoon sa iyang tubag sa Ginoo.
And he said, all these have I kept from my youth up. Verse 22, now when Jesus heard these things, he said unto him, gipakpakan ba siya sa Ginoo? Giingnan ba siya nga, wow, sana all. Di manggod, imposible manggod. Mo na ningon ang Ginoo atong punan me. Atong punan. Iyon siya mga kaigsunan, yet lackest thou one thing. Sell all that thou hast, and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, follow me. Wagid siya giingnan sa Ginoo, and thou shalt have eternal life. Kinala pa ka musunod sa Ginoo. Hawa nato mga igsoon, gitagaan na siya sa Ginoo how to have eternal life. It is only by following the Lord Jesus Christ, because only Jesus can save. And those treasure, earthly treasure, nga nakita sa Ginoo sa iyang kinabuhi is the hindrance for him to follow the Lord. Babag, even karong panahon na mga igsoon, babag ang kayamanan aning kalibutan na sa pagpangalagad sa Ginoo, sa pagsunod. Diba? Daghan kayong mga dato, mga igsoon, di ni mo masugo og soul winning, di ni mo masugo og discipleship. Ngano man? Okay, awa God. Kadagko na kong offering diha. Oh, you are just trying to buy your way to the blessing. Walay blessing na, oy. Dili pwede nimo i-bribe ang Ginoo, mga kaigsunan. Ang pinakamasaklap, no, ang pinakapait. Naglisod na, wapay panahon sa pagpangalagan. Bunay kasagaran, mas daghan ingon ana nga klase nga Kristohanon sa simbahan. Nagkalisod na, pero magminaot ra gud gihapon kung ang isgutan kana ng discipleship, visitation, sharing of the word of God to others. Wa nay panahon. Mura ba og atong ipasabot sa Ginoo ba? Ngano man di ko nimo panalanginan? Nagtuo ka ikaw ray kabaw? Di ba? Kuyaw kaayo paminaw, no? Wala ninyo giingon. Pero mao nay madunggan si Ginoo sa imong kasing-kasing. Kay niingon man siya nga pagdala og bunga nga mogpabilin og pangayo bisag unsa. Ulaliman kang Ginoo nay gahagit nato mga igsoon nga naa lagi niya ang atong panginahanglan. Mangayo ra gud tagud. Ang ato lang is dadan nato siya bunga nga mogpabilin. Pero tanawag usay gibuhat sa mga Kristohanon na nalabag bunga nga magpabilin. Kamis bisan gani ang uban nga mga Kristohanon di magay magpabilin. Kana pang magda og bunga nga magpabilin? Nga ang gisugo mismo wa man diha. Tanawa asa atong sipyat. Kung wala na kaya aning young rich ruler mga igsoon, nga iyahang matempt si Christ to tell him according to his desire, kita pa mga Kristohanon, sige tag pangayo sa Ginoo, Lord, panalangin ko, naa na may giingon ang Ginoo gud. Sige gyapon tag ampo nga, Lord, bubuin mig panalangin og unsa gani buhaton nimo para bubuan ta ka. Daghan kita gipangayo sa Ginoo, bisag unsa na ray ato gipangayo. Tay pa unsa gani ang angay nimo dadon nako para makapangayo ka nako og bisag unsa? Nga gibuhat na nimo. Usahay magduda na lang ta sa prayer nga di tinuod. Muna sige tag panaway anang laig tinuhuan mga kaigsunan nga magtuwa diha sa carpet. Pero perti ka matinud-ano na nila sa ilang pagampo. Kung asa na nila gihatod ilang pagampo, wala tay labot anak mga igsoon, pero kita nga klaro kayo ning atong hatdag sa pagampo. Wala na to gibuhat. Diba? So makita na to nga wa gyud pag-surrender sa kaugalingon. Now kaning young rich ruler, wa gyud ni siya naluwas, nya ikaw luwas naman ka.
Nganong di pa magyud nimo i-surrender na imong kinabuhi 100% sa Ginoo. Nakuha na to? Bisan naman lang ang 10% of your life imong ihatag sa Ginoo, anong di man na siya may tabo. Kanindot naman ana mga igsuon. Mo na diri dako kayong problema. Kay ngano man pag-ingon sa Ginoo mga igsuon nga napay kuwang lipay na unta kayo siya. Pagkadungog siya niya sa kang Kristo kung unsay kuwang ni kalit lag mugot iyang naong I believe. Kamo sa inyong una-una. Ha? Tanawa unsay nahitabo. Verse 23. And when he heard this, he was very what? Sorrowful, for he was very rich. Mao nang lisod kaayo mga igsoon nga unahon nimo nga madato ka before ka mohatag sa imong kinabuhi sa Ginoo, di gyud ka musurrender. Pero kung musalig ka nga ang Ginoo kaya kay niyang buhaton diha nimo, kung angayan ka, mahitabo gyud na nimo. Amen? Mao na core nato gyud mga igsoon, Christ siya gyud ang nasa taliwala sa atong kinabuhi. Surrender of self. Importante kayo ni. Kaya kung wala kay pag-surrender, ay sorry dear, wadyo kay panalangin. Diba? Kada pangayo, sorry dear, way budget. Surrender tas Ginoo. Kaya naagyo natin sigurado yun na mga igsoon. Number 2, strength of the Savior. Usay atong gikaminusan ang Ginoo mga igsoon. Let's listen to the strength of the Savior. Prosperity is possible only through the strength and power of God. Only. You may achieve things, but that is too little compared to what God can do to you. You may achieve big things according to the eyes of this world. Pero kung imo na lang i-compare sa iya sa Ginoong kayang buhaton sa imuha, pertir manday anang gamaya. Wa kay idea mga igsoon what God can do. Kung dili nimo tugutan nga ang kusog sa Ginoo, mao imong gamiton sa imong kinabuhi. In Luke 18:24 to 27, ato ipadayon ang story. 24, and when Jesus saw that he was very sorrowful, he said, anawa, ang statement ni Christ, how hardly shall they that have riches enter into the kingdom of God. Delikado kung ang kwarta mag-una. Hilabi na kung ikaw wa pa naluwas. Kay ang Ginoo na mismo nagsulti unsa kalisod para sa usa ka tawo nga dili luwas, nga maluwas kung siya daghan og kwarta. Babag na mga igsoon. Mao sana sa mga Kristiyanon, babag na. Mao na diri gidukdok yung tag-ayo. Tools lagi na, tools. Mana magtinabangay ta paninduton na to atong tools. Padakon na to atong tools, paligunon na to atong tools para sa atong pagpangalagad nindot kayo. Kakita ka na may mga local apple diri sa Philippines. Pero tanawag mangharvest na silang apple mga igsoon, usay buhaton. Magdagbakat puon binagsa. Pero tanawa sa laing nasod mga igsoon. Muagi ng truck. Lupig tong uyugon tong makina nga luoy kayong kahoy oy. Na ay truck mo agi radas to nga. So ang pagtanong planado na daan. Naanay kanang agianan sa traktor. Traktor nga specialized mga igsoon to pick up the apple. Nga kung maagian, mura ba og ma-refresh ang apple tree nga ready for bearing fruit na sad. Mura gisudlay ba ang apple oy nakuha. So diri sa ato pila ka oras
Unya apilan pag apilan pag istorya bisag naa speakas kahoy. Ay, musta naman ito yung kuhan? Grabe, ganing tao, katabian. Pero nakakita ko, pag-harvest sa apple, madali, giagian na mag-truck. Tools matters. Are you listening? Muna sa atong gibuhat karon, basta para sa buluhaton sa Ginoo, wa tay pakialam sa tools. Pero ngano lagi makasabot lagi ka kung mamanday ka, kung nakay buhaton, nakasabot lagi ka ng power tools. Mas ganahan lagi kag electric saw kaysa magbanat ng buto sa paggabas. Sa dihang nakatilaw na ka mga igsuon og kanang planer, di na lagi ka ganahan mo si pilya. Lima ka na si pilya ni mo ni ungot. Imo na sa tan-awon ang blade. Duk na sa. Pero ang planer, weng. Grabe kayo eh. Ang imo na lang, praktisan o sa nimo, kay basig magwang ang imo hagkuhan, bakit usay agi mga igsoon, usay agi ano, pahak ang kahoy, paspas yun oy. Lahi yun. O karon tuntun sa una, uskigigyo iswag paggamay, tuntun dito, karon oy laser na. Psh, napay horizontal, napay vertical. Tools matters. Ang pagtawad og tiles basta naa kay nindot nga tools mas dali. Kay panakuha na to. Ang pag-ispalto sa daan, mga igsoon, tanawan ng way klarong tools. Tagpila ka buwan. Pero ang naay proper equipment, tanawa. Lig-o na, dali pa. Mauna sa pagpangalagad nato sa Ginoo. God is teaching us, mga igsoon. Mauna ang iyang mga example, fishing. Mauna ang iyang example, planting. When you talk about fishing, naay tools, wala. When you talk about planting, na tools, wala. Mumatter ang tools. Mauna nga, kung dili ni mo na i-consider, mga igsoon, nga kanang naa sa imong kamot karon, that is the tool. Aw, tulimbang imong pagpangalagad kay wadyo kay bunga. Ayaw na lang pag-expect na panalanginan ka sa Ginoo because wala nimo gisunod ug wa ka kasabot sa unsay provision sa Ginoo, mga igsoon. Mao na diri sa kanang 24, klaro kayo, nagguol man siya. Kay grabe ang iyang riches. And that is why, ningon si Christ diri, riches is one of the biggest hindrance to an unbelieving person to go to heaven. So para sa mga Kristiyanon nga nagsigi kukod-gukod gyapon sa kwarta, it is still riches nga naghinder nimo sa pagpangalagad. Naagyapon na epikto. 25. For it is easier for a camel to go through a needle's eye than for a rich man to enter into the kingdom of God. So, imagine nimo kanang needle's eye, mga igsoon, dili na dagom. Sabot ani kay ang gisgutan ani sa Israel man. Kanang needle's eye, mga igsoon, kita kanang naasan ni siya sa kanang wall of Jerusalem, di ba kanang mga wall nila naman ay big gate. Naay oras nga sirad-an na ang dako nga gate, pero ang needle's eye ablihan to siya katong mga gagmay nga passageway ba? Gagmay nga ang camel maglisod yugsod. Kay ang camel di man nakamao mo kamang lakaw ram gyud iya ha. Di man na siya pwede mo kamang mga igsoon nga muluhod ba? Ana, luhod. Di man na siya kahapa. Di ba? Mura man siya nagkabayo. Nga lisod pa kamangon ba? Kung ningon si Christ, masayon pa kaysa camel nga muagi sa needle's eye kaysa dato nga muadtos kingharian sa Dios.
Hanawar na. I-research na ninyo, unsa kadak-a ning needles eye sa ilahang lugar. Kamay kaayo mga igsoon, agianan ra gyud na sa tawo. Di gyud na siya gidesign para sa camel. Pero yung si Christ, masayon pa sa camel mo agianana kaysa dato nga moadto sa langit. Pero ang akong pangutana ninyo tonight, niingon ba si Christ impossible? Niingon ba si Christ mga kaigsunan nga cannot be? It is hard. It is hard. It means it can be. It can be. Mo na sila, naminaw sila mga kaigsunan. Hala! Ingon sa 26, tanawa? 26. And they that heard it said, who then can be saved? Kada kong problema ni. Kinsa raman di ay ang pwede maluwas. Tanawa. 27. And he said, the things which are impossible with men are possible with God. Lisod para sa tao, sayon para sa Ginoo. So, meaning to say, pagkadungog nila nga masayon pa sa camel moagi sa needle's eye kaysa dato nga moadto sa langit, kwarta giday ginahuna sa mga tao, including ang mga disciples. Tingano man nga, nakaingon man sila mga kaisunan, who then can be saved? Utro po. Kay sila man niya nakapangutana ni, kay sila may naas doon. Di man ang crowd mga igsoon. Tingali nakanapoy mga istorya-istorya dito, pero kanang magikan sa imuhang gitudloan. So tanawa mga igsoon, usa kay gibati ni Christ ani ang iyang gitudloan ni ingon ana din kinsa man day maluwas. Unya chapter ko nabiya ni 18, so daghan nagitudlo si Christ ani. Di ba? Sakit silugan sa magtutudlo eh. Pareha na guna dirigod, sige tudlo niya pagkahuman siya, diyan susihon ako ba? Wa may nasud. Kung panalitan, ang akong utok, paspas gadagan ba? Unya ang imuha kay kanang gakamang. Pero wa ka, uy, pangutana, uy, pastor, katong last nga mensahe, pastor ba? Murag naglisod ko ato og kanang kuan. Unsa may angay na tong mga prinsipyo nga angay katunon ato, pastor? Bisig ka na lang yung pangutanon ba? Unsa mga principles nga angay i-apply? Tempa, naminaw mo. Kasi imo ra ng palabyon, mga igsoon, yaway na hitabo sa imong kinabuhi. Unya, ako nga nagtudlo ninyo, makaingon ko nga, nindot tidak kay murag nakamao na ni sila. Unya, pagkauman sa dihang aksyon na, walay aksyon kay nga naman, di ay kasabot. Di ba? No, kaniyo, ay kung ina nga, wa ni sila natudloin ni Christ kabahin sa kaluwasan. Pero nga no, nakapangutan naman sila, when they that heard it said, who then can be saved? Makaingon ko nga, kanang sila gyud pinakauna gyud nga naay question anak kay si Peter, Diris 28, matusgutan unya, nakatingog masad siya mga kaigsunan, nga murag follow-up question sa who then can be saved. Mao na siya. So, strength of the Savior, unquestionable mga igsoon. Kung mauna nay mudagan sa atong kinabuhi, just like Apostle Paul, nga sa dihang perti na niyang tigwanga, unya sa dihang nagmasakiton na siya, ang iyang gihangyo sa Ginoo, Lord, tangtangan ni, apan, unsay gingon sa Ginoo, my grace is sufficient for thee. For my strength is made perfect in weakness. Pagkadungog niya mga igsoon, mo ni tinuod magtotoo. Pagkadungog niya, I take pleasure of infirmities.
Unsay primero, Lord, tagtanga ni sakit kaayo akong lawas na mga gibati. Tiguwag na gud. Nalimad ka, tingali nag-gout to siya ba? Sakit ka ng gout oy. Bisagwa na tandog, sakit kaayo, mura siya ngipon ba? Murag ngipon nga bisagwa na tandog, sige ka na ana ba? Nya makaingon ka nga mas may pamanlabad sa o ani, kung sa diha gilabdan sa o, mao na mangyapon. Mas may pa man sakit sa ngipon ani o balik ka dito. Basta sakit wag gyud nay ayo mga kaigsuonan. Amen. So si Apostol Paul nakahangiw sa Ginoo pero ang gi-offer sa Ginoo niya sustenance. Using the strength of the Lord. Enjoying the strength of the Lord in His weaknesses. O sa na atua. Pagiun ta sa Ginoo mga igsoon, bugat kaayo, tanaway, gabot sa unahan, sulbad naman lagi. Unya sa diha, nagkatubang ka sa problema, kisi-kisi ka, niya pagkahuman, sulbad, ang sulbad, murabag nahisulat na. Unya, makalimot ta bitaw nga, gipatabok ta sa Ginoo sa Red Sea. Unya sa dihang, sapa na malang ni, nganong mga problema man ta nga, sapa na malang na. Human ang Red Sea. Nakatabok na ta sa Red Sea. Tayo panaminaw mo. Unya karon mo ang tabuko na to sapa na lang. Unya nga problema kagyapon. Namayon dahil mo pastor wala man natong sungkod. Wala natong sungkod ni Moses. Ang sungkod ba dahil ni Moses mo'y nakatunga sa agat. Tarungan rin yung tudlo sa mga bata, ha? Dili ang sungkod ni Moses mo'y nakatunga sa dagat. Kundili ang Ginoo kay iyang gituman ang Ginoo. Mao na sa atong kinabuhi kung tumanon na gyud nato ang Ginoo mga kaigsuonan. Bisag unsa pa na diha tungaon na sa Ginoo, bisag kinsa pa na, bisag unsa pa na. Because the strength of our Savior is unmatched. Walay katugbang. Lastly, number 3, sacrifice with surety. Daghan kita gibuhat nga mga sacrifices sa atong kinabuhi, mga kaigsuonan, pero way kasiguruhan. Walay security. Walay kamatuoran. Now, sacrifice made for Christ bring guaranteed blessing now and eternal rewards later. Kumpleto. Dili lang kay karon. Kay kung sakripisyo ka para sa Ginoo karon, i-bless ka niya. Pero not only now. Ngunit tinuod nga, but wait, there's more. Di ba? Unya ang more, eternal rewards later. Nalimad ka anak, kanindot anak sa kanang assurance nga gihatag sa Ginoo mga igsoon. But the question is, are we willing to sacrifice? Are we willing to sacrifice for Christ? Ngayon ka nga, for Christ, Pastor, willing ko mo sacrifice. Pero to sacrifice for Christ is to sacrifice for others. Paano exactly ang Lighthouse Community Ministry? That is exactly what we are doing. Surrendering the dearest thing in your life. Di ba? Yung mo masanay gibuhat ni Christ na to. Surrendering the dearest thing of His life. He surrendered His all. O kita, kana mga diot-diot atong isurrender sa Ginoo para makatabang sa mga kadaghanan mga igsoon. Makatabang sa kadaghanan. Sacrifice. Pero ang nakanindot ani atong sacrifice, if we are doing it for Christ, sacrifice with surety. Sure siya. Luke 18:28-30. Sa pagpadayon sa ato ang topic, mga igsoon, ingon sa verse number 28, Then Peter said, Lo, we have left all and followed thee. Kaya naglingo-lingo man ang batanon. Di pwede. Ningon din si Christ, si
Lisod kaayo sa dato pagsakas gingarian sa langit. Si Peter di gustong mahabilin. Si Peter di gustong di makaadto. So, aning panahon na, mura ba og masabtan na to nga, murag ang pagtuon ni Peter nga, ang pag-surrender sa ako ang kaptangan, mauna nga makaadto tas gingarian sa langit. Nakuha ninyo ang sulti ni Peter? Pero gitubag siya sa Ginoo, whatever you have surrendered, maunay ibalik sa Ginoo nimo. Dili na para sa eternal life. Napariha maninoon siya sa young rich ruler. Indirect man gud ang pagkatubag sa Ginoo sa young rich ruler. Una, how can I have eternal life? Maka-inherit kog eternal life. So, giagi sa Ginoo sa good works. Pasar. O kung tinuod jud ka nga nakapasar ana, mo epekto gyud na siya aning last na kong ipangutana nimo. Kay mo matoy proof nga tinuod ka nga naka-perfect sa 10 commandments, perfect ka ana. Oh, wa na mo ibali ng riches of this world. Oh. So wala siya ingnas Ginoo bakakon magkaoy. Oh. Siya ra mismo mo nakaingon siyang kogalingon bakakon ko jud. Kaya nga naman, pag ingon sa Ginoo nga isurrender ang unsay naa nimo, ihatag sa mga pobre, sorrowful man siya. So si Peter nga nakadungog ba siya lang. Nag-surrender na biya ta. Pagkaadto na taan is gingarian sa Ginoo. Oh, manglaktod magka-Peter. Ayo sa panglaktod Peter. Na? Mo nagingon sa 28. Peter said, "Lo, we have left all and follow thee." So, sabi ni Lord, mao na to. Ningon din si Christ, mga igsoon sa verse number 29. And he said unto them, "Verily I say unto you, there is no man that hath left house, or parents, or brethren, or wife, or children, for the kingdom of God's sake." Now ha, gihatag nimo, for the kingdom of God's sake, it means, karon sa atong panahon, imong gisurrender para sa buluhaton sa Ginoo, di na siya makapuno sa imong kaluwasan. Wa na siya kalabutan sa imong kaluwasan. Mao na makakita ta daghan mga tao, mga kaigsunan nga magbinutan para makabasin pa lang, di ba? Makaadtos gingarian sa langit, mamita na miyon ang uban siya, ro di pa kumalangit ani pila na kasimbahan akong gitukod. Mga kaigsunan, you are doing it for the kingdom of God. Kasi simbahan ko na, imong gipantukod ko, mga building ba? Huwag yun na imong gibuhat para sa diskuhan, ng mga kahilayan. Kung gibuhat na nimo para sa simbahan ko na, para sa kingdom of God. Ang pangutana, mga igsoon, nadawatan ba nimong kaluwasan? It cannot save you. Kay tanawa ang giingon sa Ginoo, mga kaigsunan. Gibuhat na nimo for the kingdom of God's sake. Tanawa kung say balos o kung say balik sa Ginoo, verse 30. Who shall not receive manifold more in this present time and in the world to come life everlasting. Dili na pasabot nga nakadawat kag life everlasting, kundili sa kinabuhi nimo sa sunod. So sa kinabuhi nimo karon, secured ka sa panalangin, ug sa kinabuhi nimo sa life everlasting. But dili pasabot nga ang pag-surrender nimo, mga kaigsunan, sa unsay mga naa nimo karon, mao nay makapaangko nimo sa kinabuhing walay katapusan. So klaruhon lang gyud nato nagsabot, mga kaigsunan. There is no giving that can save. There is no surrendering of earthly treasures that can give you eternal life. But it can make you blessed. Mahimo kang panalanginan sa Ginoo samtang naa pa ka diri. Mo na di jud kumutuo nga nay Kristohanon magkalisod-lisod. Di ba? Pero atong tagaag daghang level ha, ang kanang magkalisod-lisod.
Nagkalisod-lisod, pero kita ray naghuna-huna nga nagkalisod-lisod ta, kay nganong naa may solusyon. Pero kita mo'y magsigig hunahuna, nga agoy, lisura, pero nagsigig usap, agoy, lisura, kinabuhi ron. Lisura lagi kinabuhi ron, eh. Kanang buwan ba, mahal na kayong kanang sulina. Pero lami kay gikaon. Lisura, mahal na nas bugas ron, ay, may tigap bugas, kanon. Sige ka reklamo, gakaon ka. Ngayon ang Ginoo lagi, you may see the price increasing, but if you are seeing Christ, He will take care of those things. Kung si Kristo ang imong saligan, mga kaigsuonan, sacrifice for Him. Diha ka dapat mo sacrifice sa imong kinabuhi. Kay siguro ang balik, anak. Siguro ang balik. Mo nag-ingnan niya si Peter. Peter, kani especially for Peter, ni nga tubag mga igsoon. Ni siya nga, wala pa'y tao nga nag-surrender. Ipakapinan pas Ginoo. Balay naman to yung giingon. Giapil pa ang suos balay. Balay naman na to. Pero giapil ang ginikanan, ang anak, ang asawa, ang tanan suod sa balay, giapil. Bisan kahasta na imo nang gisurrender para sa kingdom of God. Ingon sa verse 30, who shall not receive manifold more in this present time. So gipilo-pilo pag yun as Ginoo. So unsa may imong gisurrender, balikan kas Ginoo. In the book of Matthew, ang gisulti diri, receive lands, houses, no, mothers, sisters, brothers, ibalik sa Ginoo nimo. Tanawa ra ang Ginoo magpalupig ba? That is the assurance of the sacrifices that we do for Christ. Amen. Amen. Pero ang pangutana, mga igsuon, nganong mahadlok man ta mo sakripisyo? Nganong muhadlok man ta mo buhi? Nga murabag ka lang, sama sa giingon ni David ba nga, I will not offer anything that cost me nothing. Pasabot, Lord, kaning muhatag ko niya, wa pa ko nasakiti, I am not giving yet. Because how can I offer anything to you? Nga murag waran ako. Murag ka nang nahat ni hatag o ka nang nagpaatras ba? Sakitan ba ka muhatag G's? Nga ni drive na ka, sayang nga itong G's. Hindi ka sayangan kay gamay raman to. Kana ganing mag-ihap ka niya, na matagak dito sa kanal niya. Hugaw kayong kanal ba? Bisan pag 20, oy, kamkamon to nimo. Nya posturaw na kay ka. Ang pangutan ang ano na kas duol kanal. Kaya naghuwat kag jeep, naghuwat og tricycle, posturaw na kayo. Puganam. Ihap-ihap ba? Ihap-ihap kay maigo baka nino. O goy, niligid mo. Nahog pag yun dito sa grill. Grill sa kanal ba? Ito ko, agoy. Mo na itong naaka dito napita, kay naghuwat na ikaw ang sakyanan. God is not cruel, mga igsoon. If you can understand how to sacrifice for Christ, you don't need to undergo, mga kaigsunan, anang lisod kaayo ba nga kinabuhi ba? Kakanangwa na kay makaon. Wala. That is our own doing. Because you are not willing to sacrifice for Him. Klaro kayo, verse 30, mga kaigsunan. Ingna ko, kung ang tao nga musurrender sa iyang kinabuhi, musakripisyo para sa Ginoo, ingna ko kung lisod-lisoron ba siya sa Ginoo. But you need to understand what is tools and what is blessing. The blessing man gihapon kay tools. You need to understand. Ayaw hakpatanan.
na ay tools ana mga igsoon nga pasabot na ng tools maggamit nimo para sa buluhaton. Dili na lunlon para sa pamilya o para sa imong kaugalingong gusto. Naagyod para sa buluhaton sa Ginoo ana. Nakasabot ta mga igsoon, and the more you sacrifice those things for God's glory, the more God will open His blessing for you. Klaro kay nagmando sa Ginoo nga manduan gud niya ng panalangin gukda kong anak. Overtake. Kani yung overtake mga kaigsunan. Nindot kay nang overtakean tag blessing kaysa overtakean tag sitom. Kahong kag sitom ba? Kay ngano? Imong taillight wa nagsiga. Tinod na mga kaigsunan, be willing to sacrifice for Christ. Ayaw huwata nga medyo mulisod ang kinabuhi, di pa kami ingon, Lord, mo sakripisyo gyud kani amo kinabuhi, sakripisyo na gyud para ninimo. Di oy tungod na nagsakripisyo, naglisod ka karon tungod kay wa ka nituman. Ayaw sugot nga ingon ana klase ang imong pagka murag sakripisyo kintahay. Di ba no? Kay kung mainsakto lang yun nato mga igsoon, surrender of self, strength of the Savior, sacrifice with surety, amaw na siya ay prosperity beyond riches. Sigurado yun na. So stop running after the riches of this world. Let's focus on something that is beyond. Beyond mga igsoon. Kay kanang makuha na nimo ang beyond, appeal ang today. Appeal ang today. Plus, when you are in your eternity. Hallelujah. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, Lord, thank you so much for this evening. Thank you for giving us this message, O Lord. And I pray that you will bless our heart nga mutuog yun mi, Lord, sa imong pamaagi. I know that this world is so cunning, kay ang yawa mo'y dumala ani, o daghan mga Kristohanon, malingla, mailad sa pamaagi sa kalibutan, nga nagtuo ang mga Kristohanon, Lord, nga pagkwarta, panalangin yun na siya tanan. But there is a lot of bribery nga nahitabo sa mga Kristohanon nga wala na sila'y panahon para sa pagpangalagad nimo. So I pray that you will bless this church, O Lord, that we may understand your way, your principles, nga makapangalagad yun may og insakto, nga ang provision makita na mo, Lord, nga it is not just for our personal need, but it is also a tool that we could reach out the lost. Help us, O God, nga naagay side sa amo ang mga resources nga willing me nga among isacrifice. Salamat kay Lord, and I pray that in this invitation tonight, may you bless your people, dear God, with a kind of heart, Lord, that is willing to lay down their life to you, willing to sacrifice for your sake. And please, Lord, let this invitation be for your glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Why don't you bring yourself?